Okay, magandang hapon po muli mga kababayan, or magandang gabi na. Ngayon naman po pag-usapan natin itong third installment nung Kibuloy monologue, yung mga litanya ni Pastor Kibuloy. Ang kanyan pong mga akusasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon po sa paranoid na utak nitong Pastor Apollo Kibuloy, na hindi mo maintindihan kung bakit papanong nadawit si Pangulong Marcos at ang kanyang asawa, First Lady Liza, dito sa kanyang problema tungkol sa mga pangahalay niya, pang-aape, pang-aabuso sa kanyang mga miyembro. Paano nadawit yung dalawa? Ni hindi nga sila dyan. Ang nakapagtataka po kasi, nananahimik yung yung mag-asawa dyan, yung first couple, dyan sa Malacanang. Samantalang ang may pasimuno po ng pag-iimbestiga sa kanyang mga kahalayan at kabastusang ginawa ay itong si Senator Risa Hontiveros. Pero sa kabuuan ng kanyang litanya, isang beses ko lang narinig na binanggit niya yung pangalan ni Senadora Risa. Bakit, ang malaking tanong po, bakit nakasentro ngayon sa kanyang mga pag-aakusa, sa kanyang galit? Galit dahil sa mga problema na kagagawan din niya naman, ay itong walang kaalam-alam at napakatahimik na tao. At matatansya po natin na, kumbaga, bigla nating naisip, bigla kong naisip kung saan ang gagaling itong mga hateful remarks nito ni Kibuloy mula sa kanyang mga choice of words at sa konteksto ng kanyang mga pinagsasabi. Ang kanyang mga ginamit na salita ay salita po yan sa diksyonaryo ni Hitad Maharlika. At yung pagdadawit dito sa mag-asawang Marcos, First Lady Liza at PBBM, wala pong ibang may script na ganito ay si Hitad Maharlika din. Lagi na lang na kapag may negative issue na nangyari sa ating bansa, lagi na lang na ikinukonek lagi dito sa first couple. Alam niyo, akala ko ba mukhang wala ding effect yung pagdedemanda ni Abel sa kanya, no? Kasi nung kakahain lang ni Abel Bacudio ng kaso laban dito kay Maharlika, bigla itong nanahimik at hindi nag-vlog at sabihin nagtatago. Pero ngayon, kumbaga noon, medyo parang nag-lie low siya, naging mabait konti. Pero ito po ngayon, balik sa dati na naman. Kasi nakita ko siya, lumabas siya kasi dun sa thread, siya at ang binabanggit nga niya tungkol sa Kibuloy. So nagka-interest ako na gusto ko makita kung ano naman ang masasabi niya kasi grupo niya to eh. Tapos meron nga na naman ngang isang pangyayari, ito ngang naging viral din na issue tungkol sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Ikinonekta na naman kay First Lady Liza Marcos at Bongbong Marcos. Sira ulo talaga. Lahat na lang
ang ikinukonekta. Porque ang naging may nadawit na isang politiko doon sa itong isyong ito, na ayon doon sa chismis, naging karelasyon daw nito ni Dominic. Porque politiko, nabanggit na politiko, ikinunik na naman dito sa mag-asawa. Wala lang ibang, napakaano talaga itong Maharlika na to. Wala na lang, para bang ang buhay niya po, umiikot na lang dito sa mag-asawang PBBM at F. Elisa. Napaghahalata ka, Maharlika, na talagang pantasyadora ka. Halatang halata, pinagpapantasyahan mo talaga si Bongbong Marcos. Lahat na lang na paninira. Gusto mong sirain si First Lady Lisa para ano? Para ikaw ang mapansin? Sus. Mangarap ka. So, balik tayo dito ay Kibuloy, ano? Na yung mga akusasyon nga niya po ay parang nag-uugat dito sa mga pang-aakusa, mga malisyosong pang-aakusa ni Hitad Maharlika. Pero no wonder po yan kasi iisa sila ng grupo eh. Baka nga ito si ano, siya yung scriptwriter, pero yung source ng yung tinatawag niyang puting ahas, baka sila rin itong mga nasa Davao na ito. Kasi iisa ang kanilang mga ano eh, mga laman ng utak. So ito po, ang una niyang akusasyon dito kay Bongbong Marcos, si PBBM daw ay killer, murderer, at corrupt. Corrupt na politiko. Teka muna, Kibuloy. Mukhang naligaw yata iyong brain cells, no? Imbis na napunta dyan sa Davao City, lumipad papuntang Malacanang. Hindi kaya ang totoong tinutukoy mo na killer, murderer, corrupt, yung mga kaibigan mo dyan sa Davao? Di ba kayo yun? Narong send ka. Di ba? Oh, paano mo nasabi na killer, murderer? Anong ebidensya mo na killer, murderer? Kayo nga dyan sa Davao, kayong magkaibigan, kayo ay may mga kaso ng murder. Hindi lang basta murder. Mass murder. Crime against humanity. Diba? O, ito pa. Sabi ni Kibuloy, si PBBM daw at si First Lady Lisa ay nakikipagsabwatan sa gobyerno ng Amerika, sa FBI, sa CIA, para daw siya ay ligwakin at igurgur. Mga kababayan, does it ring a bell? Di ba yung mga terminologies na ito vocabulary ito ni Hitad Maharlika? Kaya nga no wonder, iisa kayo ng grupo, iisa ang script, iisang vocabulary, iisa ang dictionary ninyo. Ligwak, gurgur. Alam nyo, parang hindi bagay sa inyo, pastor, yung mga terms na ganito. Kasi itong mga terms na to ay pangkanto-kanto eh. Di ba? Pangkanto. Walang, hindi refined na angkop sa isang pastor, sa isang mangangaral, ang mga ganitong termino. Nakikipagsabwatan daw
yung first couple sa US government para siya ay huntingin, arestuhin, kidnapin, or hanggang i-assassinate. Mga kababayan, saan kaya, Pastor Kibuloy, saan ka naman, saang bahagi ng sanlibutan nanggaling ang ganitong balita? Sinong lamang lupa ang naghahatid sa inyo ng fake news na yan? Diba? Diba ikaw ang may-ari ng sanlibutan? Dapat alam mo kung saan nanggagaling yan. Baka sa baka sa mundo ng mga tiyanak, mga tikbalang, mga engkanto, baka sa biringan. Alam mo dapat, 'di ba, Son of God? Bakit parang takot na takot ka? Paano nangyaring takot na takot ka? CIA lang yan. US government? My goodness, Pastor. Anong panlaban yan sa kingdom of Jesus Christ? Sa appointed Son of God? May-ari ng sanlibutan. May hawak ng kaluluwa ng bawat isa. And even, the kaluluwa of the US President ay hawak mo. Hindi siya makakapasok ng pintuan ng kalangitan kung hindi dadaan sa iyo. Yung mga FBI agents, CIA, hawak mo lahat yan eh. So, why the fear? Kaluluwa ni PBBM, ni First Lady Lisa, hawak mo yan, di ba? Oh, what happened? Bakit? Para yatang nangihina ang iyong nangihina na yata ang iyong pananampalataya. Di ba? All powerful, omnipotent, omnipresent. Oh. Gusto kang makakita ng anak ng Diyos na nanginginig sa takot, umiiyak pa. Tapos, takot na takot sa kulam. Sa witchcraft. Pagbintangan mo pa yung mag-asawa, si First Lady Lisa Marcos at Bongbong Marcos na nagvuvudo at nag-witchcraft dyan sa Malacanang tuwing Martes at Biyernes. Paano mo nalaman? Sinong makating dila? Sinong dalahirang butiki ang naghatid sa iyo ng fake news na yan? Paano mo nasabi? Oh well. Oo nga naman pala. No need para sa mga news trumpeters, sa mga Mercury. Why Mercury? Not Mercury drug. Why Mercury? The messenger of God. The messenger of the gods pala. Di ba? Si Mercury. Yung may pakpakang sapatos, may pakpak sa paa. Kasi nga messenger siya eh. Oh. Sinong mercurial messenger ang naghahatid sa iyo niyan? Dapat alam mo, baka galing yan sa mundo ng mga avatars. Baka galing yan sa mundo ng mga alien. Di ba alam mo dapat? Bakit para yatang ikaw ay nagugulumihanan, na nako-confuse? Ano nangyari sa powers? Tila yata ikaw ay napapraning, Pastor. At saka
Alam mo, Pastor, sino kasi ba who's with you ba? May mga kasama ka ba dyan na mga anghel sa iyong pinagtataguan? Or mga abogado? Nasaan yung mga abogado mo? Bakit ba tila yata kulang sa good advice yung mga pinagsasabi mo, Pastor? Ikaw ba, bago mo binuka yung bibig mo, nagpaalam ka ba sa iyong legal counsel? Kasi alam mo, pag mga ganyan, ikaw ay isang akusado, nakademanda, ang iyong legal counsel, yung mga abogado mo, bago ka magsalita ng kahit ano, dapat mayroon silang go signal. Sila dapat ang magdidikta sa iyo kung ano ang mga dapat at hindi dapat sabihin sa publiko. Pero, teka, yan ba ang itinuro sa iyo ng mga abogado mo? Yung magsasalita ka ng mga laban sa gobyerno, hikayatin mo ang mga tao na mag-alsa laban kay Pangulong Marcos, mag-alsa laban sa nakaupong gobyerno natin. Nananawagan ka eh. Nananawagan ka ng pag-alsa, pag-rebellion. Di mo ba naisip na yan ay panibagong kaso na mas mabigat kaysa doon sa mga kasong inihain sa iyo ng mga biktima mo? Rebellion, sedition, pang-uudyok sa taong bayan na mag-alsa laban sa sitting government. Tapos sabi mo ikaw ang mamumuno. Paano nangyari yun? Biglaan yata na nagka-interes ka na mamuno sa bansa. Inagawan mo pa si VP Sara. Tsaka si kaibigan mong Digong. Lahat kayong tatlo, parang bigla ka naging interesado maging Pangulo. Paano na si Sara? Ano na siya? VP ulit? Ano ba yung script na yan? Alam ba yan ni Digong? Ni Sara? Or sarili mong talaga naman mayroon ka talagang idea of becoming a president someday, lurking in the darkest corners of your mind? Balak mo pala maging Pangulo din. O di nag-agawan na kayo, Duterte? Sino na ngayon? O hindi na kayo magkaalyado niyan. Magkalaban kayo. Partido Kibuloy, Partido Duterte. Ikaw ka mo ang mamumuno para magkaroon muli ng kalayaan ang bansang ito. Bakit? Nakukubkub ba ng kung sino ang bansang ito? Kasi sa pagkakaalam ko parang malaya tayo eh. Ayan nga oh. You're the proof na malaya ang bansang ito. Malayang magpahayag. Ikaw oh, tingnan mo. Malayang malaya kang magpahayag ng saloobin mo, ng plano mo, ng mga iyo palang hidden agenda na balak mo palang maging Pangulo ng bansa at gusto mong patalsikin yung nakaupong Pangulo. O, paano ka nakapagsalita freely ng ganyan na walang umaaresto sa'yo? That just goes to show that our country is enjoying democracy. Free. Tapos sasabihin mo na maging malaya uli. Para ka namang kayo talagang mga anti-Marcos. Puro nang si kalayaan. Nawawala ba si kalayaan? Kung hindi tayo malaya, hindi kayo makakasigaw ng kalayaang muli. Pati ako, nagre-rebelde na tuloy pati lalamunan ko.
Sana kung wala tayong kalayaan, hindi ka sana ganyan. Baka kapag pahayag ka, hindi mo maipapahayag yung litanya na punong-puno ng paninira, ng galit, ng kadimonyohan. Pare-pareho kayo ng script eh. Puro kayo kalayaan. Nawawala ba yung kalayaan? Ikaw nga ang laya-laya mo nga na magtago. Kung wala tayong kalayaan, hindi ka makakapagtago. Sasabihin mo na under surveillance ka? Paano mo sinabi? Paano mo nasabi na under... Sino susunod-sunod sa'yo? CIA ba ka mo? Pinabulaan na ng anong Amerika, gawa-gawa ng malikot mong isip? Or talagang may mga tagahatid sa'yo, may mga dalahira na naghahatid sa'yo, para ka mabuang? Hindi mo ba naisip yun, Pastor Kibuloy? Na ngayon na depress ka, parang mas lalo kang dinidepress. Kasi pag nawala ka, sino ba ang magiging kapalit mo na magpapatuloy ng iyong kulto? Di mo ba naisip yun? Maybe one of your pastors. Wala bang nagkaka-interest dyan, pastor? Na pumalit sa'yo? Pumalit sa trono mo? Na mag-enjoy ng mga pinaghirapan mo? According to you, pinaghirapan mo. Pinaghirapan ninyo. Hindi po malayo, pastor, na walang magkaka-interes sa trono mo. Kung talagang suportado ka ng mga tao na kapaligid sa'yo, sana hindi ka binibigyan ng mga kalituhan, mga bagay na makakapagpagulo sa iyong isipan, kundi dapat sana itinutulungan kang makapag-isip ng payapa at maayos. Hindi yung parang pinapatay ka sa stress. Ayan tuloy, pati yung mag-asawang nananahimik dyan sa Malacanang, ginawa mo ng aswang. Ginawa mong mangkukulam. Ang totoo, being a son of God, as you profess, paano ka nakakapagbanggit ng mga word na mangkukulam? Di ba hindi ang son of God hindi dapat natatakot sa mga ganitong elemento? Mga elemento ng kadiliman, di ba? Mas mataas ka dyan eh. What happened to you? Di ba? Hawak mo ang pati kaluluwa ng mga mangkukulam at aswang, hawak mo eh. Ano nangyari sa'yo? Kung nagpapakaaswang si Bongbong at si Lisa, anong panama nila sa'yo? Kahit lumipad pa sila ng putol ang katawan nila, iwanan nila sa Malacanang, saan man sila magpunta, hawak mo pa rin sila. Diba? Pwede mo silang talian sa leeg na parang saranggola. Oh, balik. Diba? Yung putol na katawan, balik. Ikaw ay akin. Diba, mga kababayan? Natitimang na ito si Kibs. Kibs naman. Siguro para ikaw ay mapayapa, umisip ka ng paraan na mapayapa ka. Hindi kaya ilang araw ka nang hindi nakakatikim ng tinapay ng gawa ng Diyos? O baka naman nakakabuang siguro yung tinapay na sariwa. Why don't you try leftovers?
hindi mo subukan si Jack Jack? Marahil si Jack Jack nangangarap din sa iyo. Nagpapantasya sa iyo. Siguro sinisilipan ka noon habang ano kayo ng mga bata. Naiinggit yun. Ba't lumayo ang ano ko? Topic ko. So, yun nga po. Nagtatago. Ba't ka nagtatago, pastor? Alam mo, ikaw lang naman kasi pastor ang may idea na magtago. Sino ba ang nag-advise sa'yo na magtago ka? Ayan tuloy, hirap na hirap ka dyan sa kinaroroonan mo. May naririnig pa kaming tilaok ng mga manok eh. Para kaya to nasa kubo, nasa farm. Naku, di ba? Hindi naman ganyan ang environment na kinasanayan mo. Balik ka na dun. Go back to your kingdom in the Glory Mountain in Davao City, where you belong. Nang sa ganun, hindi na kami mahirapang hantingin ka kung nasaan ka. Doon ang alam ng mga na nandoon kayo. Wag na ka man pahirapan yung huhuli sa'yo. Ikaw naman, tama na yan. You have already enjoyed your life. Ilang freshly baked bread ba? In all of your, 40 years, hindi ka pa na kontento dun. Tama na yun. Yun kasi may karampatang parusa yun eh. Ikaw din, pag dinagdagan mo pa yun, madadagdagan yung parusa sa'yo. O, tumigil ka doon, hanggang dito lang. The Son of God, natakot sa kulang. Kayo naman kasi, masyado ninyong tinatakot yung matanda eh. Tigilan nyo na siya. Alam niyo, pastor, mas maganda siguro, lumabas ka bukas, sumama ka sa kaibigan mong yung best friend, do dirty, si Digong nyo. Mag-pray kayo, dalawa. Di ba ikaw naman yung spiritual advisor niya? Pakita nyo sa amin kung paano kayo mag-pray na dalawa. Anyway, yung Cebu rally na yan, tinawag ninyong prayer rally. Dapat pamunuan ninyong dalawa ni Digong ang prayer rally na yan. Curious din ako. Ikaw, di ba, madalas ka na namin nakikitang nagdarasal eh. Yung mga paano-ano mo dyan eh. Pero si Digong, gusto ko makita ko paano siya magdasal. Turuan mo. Anyway, ikaw naman yung banal eh, di ba? Turuan mo siya ng kabanalan. Di ba mga kababayan? I-brief mo muna siya bago humarap sa tao sa microphone para magdasal. Baka iba ang mabanggit eh. Di ba? Baka imbis na ama namin eh. Di ba? Baka ano mabanggit niya? Kaya ikaw ang may pananagutan sa kaluluwa ni Digong nyo. After all, hawak mo ang kaluluwa naming lahat. Di ba? So, yun lang. Okay, mga kababayan? Abangan natin bukas ang pagdarasal nitong dalawang demonyo. Okay? Peace to all. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog.